Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang yung nangyari doon sa katulong ng parents ng amo kong babae. So doon ako parate, doon ako kada Webes. And yung dating katulong, close ko, pero mas ka-close ko to ngayon. Hindi man kami nag-uusap sa personal. Alam niyo yung hindi kami ngitian lang, pero sa cellphone, sa chat, araw-araw kami magkaka-chat. So, mas ko siya, mas okay ako sa kanya, mas ko siya kaysa sa dati. Kasi yun, mas personal kami nag-uusap about sa mga issue, tapos sa chat hindi. Ito, patago lang yung namin. Tapos, tagal niya nang nirereklamo sa akin yan, na grabe yung ugali ng matanda, ganyan. Hanggang sa napuno siya. Kasi guys, araw-araw na ginawa ng Diyos, maga yung mata niya parati. Hindi, umiiyak siya, hindi siya masaya. So ngayon, hanggang sa, yung matanda nga, grabe wala kang kwenta, wala kang lahat-lahat ng na hindi ka marunong magkusa, hindi ka magaling, ganyan-ganyan. Yung hindi ba natutuwa ba kahit ginagawa niya na yung best niya para sa matanda is hindi pa din yun sapat, sa madumi, ganyan. So hanggang sa napikon, sasabi niya, bakit hindi mo na lang ako ibalik sa agency? Tapos natigil yung matanda. Natigil lang yung matanda, kakaganyan. Mga 2 araw, bumalik na naman. Parang, hindi sila guys alam nyo, dito sa bahay, hindi uso sumisigaw dito. Yung bata lang yung sumisigaw. Doon uso sumisigaw. Alam mo yung napaka-konting bagay lang. Naroon ako nung nangyari yun eh. Yung isda, hindi niya kasalanan. Yung isda, nilagay ng matandang lalaki sa ref. Ngayon, siya nung time na yun umalis ng bahay kasi nga pinapahatid siya ng mga grocery doon sa mga anak nito. Dito lang sa bahay namin hindi siya pumupunta para maghatid ng grocery. Pero sa ibang bahay, kasi 5 tong magkakapatid tong amo ko, pupunta siya ng Chunwa, ng Fortress Hill, pupunta siya doon. Hinahatiran niya ng pagkain, grocery. So, wala siya nung nangyari yun. Pag uwi niya, hindi niya alam na may isda. Tapos nung magluluto na yung matanda, tapos hinanap yung isda, nandun pa din sa ref, sumigaw na yung matanda. Nene! Yung lalaki. Tapos kinatok ng malakas tong glass. Tapos nagsimula na siyang magdakdak, as in, sigaw talaga. Alam mo yung ikaw yung mahihiya kung paano niya pagalitan yung katulong, yung matandang lalaki yan. Tapos yung matandang babae tahimik lang. Paano kasi siya yung nakakaalam na nandun yung isda, hindi niya inutos doon sa katulong, na wala yung katulong nung araw na yun, umalis. So, hindi niya inutos. Tapos, parang patay mali siya. Hindi niya man lang mapagtanggol ba. Dito sa bahay, pagka ganyan, tinatanggol ako. Halimbawa, hindi naman ako napagalitan. Pero, halimbawa, sabi ng amo kong babae na wag lagyan ng hipon yung itlog, steam egg, inalagyan ko. Yung lalaki, sasalo agad yan. Sabi niya, okay na yan, ganunin na lang natin, ganyan na lang natin. Yung mayroong tagasalo, tapos nung nakaraan, hindi pala dapat noodles yung lutuin ko, kanin pala, noodles yung naluto ko. Yung amo ko na stress na amo kong babae, hindi naman siya nagsumisigaw pero nakasimangot siya. Tapos yung lalaki to the comfort, okay lang yan, paghatian natin to, yan, okay na to, ganun siya. Yung tagasalo yung amo kong lalaki pagka may mga issue. Pag yung sa lalaki naman, wala, hindi ako nagkaroon ng issue sa lalaki, minsan hindi ako napagalitan yan. So, doon sa kanila iba, galit talaga, as in, napakakonting bagay. Tapos nung hinugasan niya yun, nilinis niya, hindi naman umabot ng 5 minutes, mga 3 minutes lang, tapos na siya. Napakalaking issue ba? Tapos, kunwari lang, tahimik lang ako. Tapos napikon na siya sa ganun, paulit-ulit na sigaw, nakakapagod, nakakatrauma. So, ang ginawa niya, pumunta siya ng agency, may papel ako dito, or copy ako dito ng ng break contract niya kasi sinend niya sa akin. So, sabi niya, Jen, hindi ko na kaya, pumunta ako ng agency, magbe-break ako. So, may dala na siyang papel. 2 na iwan sa agency, tas 2 pala yung hawak niya, tas 1 nandun sa agency kasi ibibigay sa post office, ihuhulog. Pumunta siya doon maaga ng linggo. Alam niyo ba, hindi hinulog ng agency yung letter niya. Hindi hinulog, guys. Hindi hinulog. Kasi pag uwi niya, tas inabot niya yung letter, nagwala yung matandang babae. Gusto mo palang umuwi, ganyan-ganyan ng 1 month notice ka? Bakit hindi mo sinabi 3 months ago? Ganon.
Tapos, paano ganyan to? Ganyan, ganyan, ganyan. Puro ano ba? Puro ano. Tapos, sabi niya, basta magbe-break contract ako. Tapos, sabi na, pwede ba na antayin mo munang dumating yung katulong? 3 months, ganyan, ganyan. Sabi niya, ewan ko, baka pinasa na yun ng agency. Sabi niya, tanungin natin yung agency. Tapos, tinanong, hindi pala pinasa ng agency. Alam nyo guys, huwag kayong magpapakampi sa mga agency dito sa Hong Kong. Yung kunwari, hingi kayo sa kanila ng tulong kasi hindi lahat ng agency or karamihan 80% ng agency dito sa Hong Kong hindi kampi sa iyo, kampi sa amo. Tandaan nyo yan. Kaya huwag kayong magtitiwala. Sinabihan ako ng agency ko na kahit anong problema sa bahay, pwede mo akong i-chat, ganyan, ganyan. Hindi ako nag-chat kahit na mamatay-matay na ako dito sa gutom. Ayoko kasi hindi naman yan sila kakampi sa akin eh. Kaya wala akong pinagkakatiwalaan dito sa Hong Kong, kundi sarili ko lang. Kaya kailangan madiskarte ako, kailangan mautak ako kasi sarili ko lang yung meron ako. Tapos nagbala na yung matanda. Sabi niya sa akin, Jen, ganto-gantong nangyari. Ayaw nila tanggapin, ganyan. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, tanungin ko pa yung agency. Tapos kinaumagahan, umalis yung mag-asawa, naghanap ng katulong. Hindi nakakuha kasi magkano yung dapat ibabayad? 22,000 para makakuha ng katulong sa Indonesia. Tapos, 3 to 4 months pa bago dumating yung katulong na yon. Yun yung kinaiinisan nila. Kasi hindi sila mabubuhay ng walang katulong. Walang alam yung dalawang matanda na yon. 75 yung edad. Tapos yung isa, grabe sila magpalinis sa katulong. Ultimo kisame, palinis yan sa'yo. Katkatin mo yung kisame nila. Lahat-lahat. Alam mo, puro kalyo yan dito, oh, yung katulong. Puro malalaking kalyo. Kaya pinisil niya yung kamay ko. Sabi niya, may kalyo ka ba sa kamay? Sabi ko, wala. Sabi niya, bakit? Pareho lang naman tayo nagtatrabaho. Sabi ko, hindi naman mabigat yung trabaho ko. Non-stop lang yung trabaho ko, pero hindi siya mabigat. Sa kanya, yung, ano ba yun? Yung floor mat na, na mabalahibo. Ano niya yan? Tawag nito. Hindi blower. Hindi ko na maalala. Yung, i-vacuum niya yan. Nag-try ako kasi nakita ko siya nag-vacuum. Grabe, tagaktak na yung pawis niya. Siguro mga 5 minutes pa lang niya ginagawa kasi tinutulak pala niya yung vacuum. Yun yung turo ng matanda para yung hanggang sa pinakababa daw na alikabok makuha. So, tinry ko ngayon, ay grabe. Nakadalawang ano-ano pa lang ako, hindi ko na kaya. Binalik ko na sa kanya. Hindi, wala akong ganyan dito. Ang binabacuum ko lang dito sa bahay is yung kama, bedsheet, ganyan. So, binalik ko sa kanya. And then, kaya nagmamakaawa yung matanda kasi nga, hindi nila kaya yung ganyang trabaho. Tapos, hindi nila iniingatan yung katulong nila hanggang sa kakakumbinsi nila na ang ginagawa ng matanda na yung emotional damage niya yung kaibigan ko na Indo. Sisigaw siya, papagalitan niya, sisigaw siya, tas kakalma siya. Tapos sa tahimik, tas biglang galit na naman, sisigaw na naman hanggang sa napiko na yung Indo, sumigaw, nagwala. Sabi niya, ano ba? Sabi niya ganun, tama na, nagdesisyon na ako, di ba ha? Ganun, sumigaw talaga siya, tas umiyak siya. Ano ba gusto niyo? Tas pumasok siya sa kwarto, hindi siya lumabas guys. Hindi siya lumabas ng 3 oras. Hanggang sa kumalma na yung matanda. Kasi wala silang choice. Takot din sila na sabihin sa mga anak nila, katulad ng amo ko. Ngayon nag-break contract yung ko ngayong araw. Nag-break contract yung katulong doon. Hindi nila sinabi, kinabukasan pa, tas kalma-kalma pa siya. Kasi nung time na yun kinabukasan, kaya niya nasabi na yun sa amo ko. Kasi parang may usapan na sila ng Indo na 3 months bago siya umalis. So parang kalma-kalma na, nasabi niya na. Pero bibiglain na naman siya nitong pag minaltrato niya na naman uli tong Indo, magbe-break na talaga to. And sabi ko sa kanya, pag nangyari yun, tutulungan na kita. Sabi ko ganun sa kanya. Ako na sa'yo, tuturo sa'yo kung paano. So, ka na lang ba? Maawa ka dito. Yung matanda kasi guys, grabe yung ugali. Maliban sa yung pagkain, nareklamo niya lahat, sabi kasi ng matanda. Alam mo ba, yung dating katulong dito, masaya yun. Sabi niya, masaya siya dito sa bahay namin. Ba't ikaw hindi mo magawa? Tumawa yung katulong na Indo. Buti palaban to sa lahat ng Indo na ito yung palaban. Tumawa siya. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi masaya yung dating katulong kasi nag-uusap sila bago umalis yung dating katulong, nag-iwan ng papel na may number or Facebook, hindi ko alam. Basta,
inipit kung saan. Kasi nga nagulat ako, tinanong ako ng bago yan. Sabi niya, di ba Jen yung pangalan mo? Sabi ko, saan mo nalaman? Sabi niya, kay Masiya. Nagulat ako, ba't kilala mo si Masiya? Sabi niya, magkausap kami. So, may inipit siya na pangalan or letter doon sa kwarto ng katulong. Kaya nakita nitong bago. Tapos yun, nag-uusap sila. Alam na niya. Kaya nung sinabi yun ng matanda, alam niya sa sarili na nagsisinungaling yun. Kaya nga hindi nag-renew yun eh. Tapos, sabi, ano ba gusto mo para tumagal ka dito? Kasi gusto ko, ma-finish mo yung contract mo, sabi ng matanda. Kinonsern niya yung pagkain. Unang-una, yung pagkain ko hindi sapat. Bawal mo akong pabitbitin ng pagkain pa uwi. Pero yung pagkain na binibigay mo sa akin, sobrang konti. Sabi talaga ng Indo. Pangalawa, tapos na ako ng trabaho ko, wala pang alas 11. Bakit kailangan ko pang mag-antay hanggang alas 11 bago mo ako patulugin? Tapos, gigising ako alas 5:30. Alas 11 mo ako patapusin ng trabaho? Sabing gano'n ng Indo. Ano pa? May isa pa siyang concern eh, na dapat daw hayaan siya sa suot niya. Kasi nga, kinokontrol nila, magsuot lang yung Indo ng hanggang tuhod, bawal na. Dapat hanggang paa talaga, hanggang dapa-dapa ba, ganyan, jogging pants. Mainit nga, kaya nagsusuot siya ng hanggang tuhod, pinapapalitan sa kanya. Kinonsern niya yun. Lahat yun inaprobahan ng matanda. Okay daw, basta daw wag lang siya mag-resign. So, yun guys, kaya wag kayong matakot mag 1 month notice kasi yung mga amo dito minsan, takot din yung mga yan. Pero pagka matapang ka talaga, wag mong atrasan kasi nga kapag nag-break ka ng kontra, kasi parang isipin nila pag uwak-bawi ka, bawiin mo yung binrek mo ng kontra para sa kanila, dali lang itong mauuto. Minsan ginagamit nilang reason is, taasan ko yung sahod mo, ganyan-ganyan. So, yun lang, na-share ko lang yung sa Indo, na yun nga, maawa ka lang sa kanya ba, pero kasi totoo naman, kung kaya niya pa namang magtagal ng 3 buwan, kayanin niya na, sayang din yung mga 100,000 sa pera natin. O, 'di ba? Sa 3 buwan, saan mo pupulutin 'yan para kahit paano may matira-tira or maipon sa ba? Kaya sabi ko sa kanya, kung kaya mo pa naman, tiyagain mo na lang kasi sayang yung pera, sabi kong ganun. Sabi niya, sinira nila yung pangarap ko, Jen. Sabi niya, kaya ngayon parang parang napuno siya ba? Sabi niya, ang pangarap ko kaya ako dito pumunta ng Hong Kong, magkabahay, makaipon. Anong ginagawa nila? Anong ginawa nila? Ganun. So, naawa ako. Sabi niya, kaya igaganti ko yung mga dating katulong dito na minamaltrato nila. Sabi niya, hindi ako magpapatalo. So, yun yung sabi niya. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.